Nandito na tayo sa Barcelona Sand Station. Sobrang good destination itong Spain for Loewe. Hello guys! Good morning! So it's day 11 of our Euro trip. So nandito pa rin tayo sa Madrid. Pupunta na tayo dun sa ating last destination, our last city, which is Barcelona, España. So to get there, we will ride the train. So from our hotel, pupunta tayo sa Puerta de Atocha train station. Yeah, since may mga luggages kami, we will opt na lang to book a taxi. So dito, ang available na nakita namin is first, merong Uber. So nakapag-Uber na rin kami dito. Second is Bolt. So I believe baka Bolt ang gamitin namin ngayon kasi may parang promo ata for new users. So first time lang naman namin gagamitin yun. One tip lang din kasi 'di ba normally may mga large luggages talaga tayo since we are coming from Asia, 'di ba? So longer stay. Ang problema doon, you cannot use the bus. Okay? So 'di ba sa ibang bansa papasa yun, 'di ba? So pwedeng train siguro, mga subway, pwede yun. Nagawa na namin yun. But if you want to take a bus going to yun sa Puerta de Atocha, bawal siya. Ang pwede lang is one small hand carry luggage. So anyway, pagdating natin dun sa mismong train station, we will ride yung kanilang train for 2.5 hours. So nabook lang namin to sa Klook. So make sure talaga na if you're planning a trip to Europe and mag-intercity train kayo, make sure talaga na i-book ahead nyo yan kasi nagkakaubusan ng slot. So imagine nyo yung Madrid to Barcelona, it is a common route, not just for locals but also tourists kasi yun yung two major cities ng Spain, di ba? So not just for locals but tourists din. Maraming gusto pumunta sa Barcelona and also sinasabay na yung Madrid, di ba? So kaya make sure na i-book nyo ahead. Anyway, I'll just grab a quick coffee and then samahan nyo ako soon sa ating journey papuntang Barcelona. See you guys later! Last lakad na natin dito sa may Plaza de España. So since may time pa naman tayo, magbibili lang ako ng coffee. And alam ko Starbucks na naman, pero ito kasi malapit sa hotel namin. And actually masarap din yung coffee nila dito locally. Pero gusto ko sa Starbucks dahil meron silang venti na Americano, diba? So 5 shots yun. So talagang kailangan ko ng ganong karami kape in the morning. Coffee break muna. Gabi na ng weather ngayon, no? Quick look lang dito sa area namin. Diba? Ang ganda ng weather, guys, oh. Tapos yung tapat lang na yan, park yan. Anyway, ito, hingalingan na naman tayo dahil paakyat dito sa road na to. So, see you guys later. Kape muna tayo. And guys, sakasakay namin dito sa may Bolt. So, ito yung binook namin taxi. So, dala-dalawa kami sa isang van kasi malalaki yung mga luggage namin. So, yung nabinayad namin dito is 18 something euro. So for 2 na rin yun. So pwede na yun. So parang lumalabas na tignan 9 to 10 euro kami papunta dun sa mismong train station. Pero nakakatuwa guys kasi yung mga van talaga dito, yung malaking van talaga. Hindi yung parang sa atin na parang mga Innova lang. Kasi tignan nyo, ganito siya. So maybe since it float, so parang kasya dito 6 comfortably meron pa sa harap, so pwedeng 7 actually. Ganyan na, XL na yan, 81cm luggage nakahiga. So parang kasya pa dito 3rd luggage. Pero kung 4 to 5 na medyo masikip na dito. Ayan guys, kapag nasa mga Europe trains kayo, make sure na una nyong gagawin is i-view nyo agad tong departures board. So nakalagay naman dyan kung saan kayo papunta, yung train na company nyo, and meron ding number. Yung train mismo may number yan. Tapos ang kailangan nyo i-check dyan is yung platform.
Kasi usual na dito na wala pang platform talaga yan. So pagdating pa lang, doon pa lang i-assign kung saan platform. So yun, make sure na maaga kayo para mabantayan nyo kung saan kayo pupuntang platform mismo. So nandito tayo sa may departure area. So may security check din dyan. So apparently, I think need ng 1 hour pa bago kayo pwedeng pumasok to control yung crowd dun sa mismong platform area. So nandito na tayo sa Barcelona Sand Station. So time check, it's already 5:30. So ayun na nga, delayed yung train namin by almost an hour. So sobrang hassle and honestly nagulat ako kasi ang gulo-gulo dun sa mismong station na sobrang walang mga staff na nag-a-assist. Tapos yung signboard mismo, hindi updated kung delayed ba or saang platform. So to the point na nagtatanong na kami kung saan ba, ipila. Ayun, anyway, nakalusot naman tayo with all the hassle. Yung total na biyahe is 2.5 hours from Madrid. So non-stop train siya and reserve seats naman siya. So yung kinuha naming train company is Owigo. So pansin ko siguro nasa mas murang side talaga siya. Kasi yung mga mas mahal na pansin ko, yung Renfe. Pero sulit na lang kasi ginawa namin is nag-upgrade kami to XL. Ang kagandahan naman doon sa XL, malalaki pala yung seat, so ang luwag lang. So sa isang row, 3 seats lang na malalaki. Diba typically parang 2 seats lang yun, diba? Ay 4 pala. So dito 3 lang. So ayun, very comfortable yung ride. So at least kahit na delay, comfortable naman yung ride namin for the 2.5 hours. Finally, nakarating na rin tayo sa ating hotel. So, we are staying here at Hotel Barcelona House. So, sabi ko kanina, malapit lang siya doon sa Drasanes train station. Mga 300 meters lang. So, quick room tour lang tayo. So, for this one, triple room na yung in-avail namin. And nagpa-extra bed na lang kami for 35 euros. So, ganito itsura niya, guys. So, parang nasa corner room kami. So, isang corner, merong 1 and 2 beds. So, 4 kami in total. And then, dito naman, meron ding 2 single bed. So, nakakatuwa dito kasi since 4 kami, ang laki ng space, oh. Na pwedeng latagan ng mga luggages, di ba? And of course, nandiyan naman yun yung mga sockets natin. So, at least ito may mga sockets sa gilid. So, bawat corner may socket. And then, ito parang meron silang dresser na open lang. Ayan. So, pwede na rin yan. Tapos dito siguro yung mga pwede itago yung mga luggages, lalo kung marami kayong tao. Check natin kung may additional storage. Ay, hindi. Nandito yung mga sheets na kalagay. Ayan. So, meron din dito TV, pero as usual, hindi natin magagamit yan. Meron ding mirror, pang ayos, di ba?
And punta na tayo sa bathroom. Ayan. So ito yung bathroom nila. So very modern na. Mukha siyang bagong renovate. So ito yung faucet nila. And maganda dito, ayan, meron ulit hair dryer, malaking mirror, and actually, maluwag yung space ng toilet, and then modern shower. Ah, wow! Sa lahat ng pinagstayan namin, ito lang yung mayroong libreng bath gel so far. And, of course, nandiyan yung towel. As in, overall impression, initial impression, napawaw talaga ako kasi ini-expect namin na, yun na, sa last hotel namin, masikip kami kasi 4 kami in one room. Pero yun pala, spacious enough naman siya for 4 persons. And yung hotel, very hip and modern siya compared do sa dalawang pinagstayan namin. So, na-excite kami sa aming Barcelona journey. Anyway, magpa-rest na kami dito and see you on the next one. So, it's day 12 of our Euro trip. And it is officially our first full day here in Barcelona. We decided na before tayo mag-city tour dito sa mismong city, explore naman ng mga outlet stores. So, we did some research and nakita namin na meron palang outlet stores dito sa Barcelona. So, yung pangalan ng outlet store na pupuntahan natin is La Roca Village. So, in terms of brands, so, meron din talagang para rin siya mga premium outlets na meron din Prada, merong Bottega, may Loewe, may Saint Laurent. So, syempre, di ba nandito tayo sa Europe? So, dito talaga kilala tong mga European luxury brands na to. So, i-check natin kung meron ba talagang good deal na mapapaisip tayo or anyway, kung wala naman tayo mabili, okay lang din na at least we get to shop around. I think meron ding mga brands like Coach, Michael Kors. Titignan din natin yun pero hindi na ako umaasa na kumbaga maganda yung presyo dito. Kasi usually yung mga American brands na yan, magaganda talaga deal yan mismo sa Amerika. Diba? Kasi doon talaga siya. So talaga mas baksakan doon yung mga discount sa outlet. Anyway, what we'll do is itong hotel naman natin in particular ngayon, meron ng kasamang breakfast. So, check natin yung spread. Check natin kung mapapakita ko sa inyo yung spread ng food dito sa aming hotel, dito sa Hotel Barcelona House. Anyway, so, watch out for my next update sa lang. Buenos dias! Ayan, so kakalabas ko lang sa hotel. So ito naman yung neighborhood natin ng hotel. So wala siya sa mismong major street. So makita niyo medyo alleyway siya. Pero kagandahan dito, ang daming mga store siya ka-restaurant. So sobrang accessible siya. Yung nagagawin namin is kukuha na lang kami ng Bolt. So may Bolt sila dito, may Uber. So magbubuk na lang kami since 4 kami papunta dun sa bus station na itinake namin papunta doon sa La Roca Village Outlet. So, yung transportation namin doon, ginawa namin, nag-book na lang kami sa Klook ng, I believe, nalagay ko na lang dito yung link, but it's 1,600 yung bus, return na yun, to and from Barcelona North Station, to and from La Roca Village. So, VIP daw to. So, siguro mas maganda yung seats, and also meron silang binibigay na 10% voucher. So, siguro kung sayang din yun, di ba, pag mag-shopping kayo. So, yun na lang in-opt namin kaysa mag-take ng local bus. Kasi syempre, pag local bus, unpredictable yung oras noon. So, ito yung labas nung street namin. So, parang may maliit lang na plaza. Yan. So, nandito rin naman kami kasi ang main street talaga dito ng mga shopping is La Rambla. So, I believe, part pa rin naman ng La Rambla to, pero nasa dulong part na siya. So, syempre, pag magbubook ka ng Uber, hindi ka naman pwede pick upin kung saan-saan. So, dapat doon ka pa rin sa open space. So, lumabas na kami dito. So, literally, 2-minute walk. Grabe, ang swerte namin. Ang ganda ng weather all throughout our trip. Anyway, so, nakakatuwa lang din tong area namin. Saka, ang ganda ng hotel namin. Sobrang sulit yung breakfast.
Napakita ko naman sa inyo sa siguro yung breakfast spreads. Pero so far, sa lahat ng pinagstayan namin, ito yung pinaka nagustuhan naming hotel. So ayun lang guys, update ko na lang kayo dun sa pag nandun na tayo sa La Roca Village Outlet. Nag-book kayo sa Klook dito sa may platform 29 lang dito sa Barcelona bus station. Hanapin nyo lang tong platform 29. Tapos nandito na mismo yung bus na papunta sa La Roca Village. Yun yung advantage siguro na nag-book ka na lang ng VIP kasi exclusive lang yan, non-stop papunta to and from the La Roca Village. So after 40-minute travel time mula doon sa Barcelona bus station, we are now here sa La Roca Village. So itong pagpasok natin, yung store na nandito agad sa harapan mismo is the, tapakita ko sa inyo, to San Loran agad or YSL. Tapos nandito naman sa kabila Moncler. Ayan. So tingnan niyo yung vibes niya dito. So sabi nga nung tour guide namin, so under ano to, Bister Collection or Bister Company. So they try to match yung parang aesthetic ng village dun sa local city that they're in. So ito naman tingnan nyo, para siyang mga may Mediterranean inspired naman yung mga buildings dito. So una namin papasukan dito syempre, try natin yung San Loran. Ano ba to? Brunello Cucinelli pala to. Kala ko Gucci. Ang ganda ng vibes. So yun, pagpasok nyo dun sa bus, tatanungin kayo actually kung what time na yung gusto nyong return ticket. So, kailangan yung sabihin. Pero kung na-miss nyo naman, pwede naman daw sa susunod. Pero I suggest na mag-stick kayo sa schedule kasi kung puno yung bus, pwedeng hindi kayo ma-accommodate. So kami, nandito na kami ng, time check, it's 10:45. So, ang opening dito is 10. Closing is 9. So, pinili na lang namin yung PM na bus. So, tingin namin kaya na rin yun. Actually, medyo mahaba yun. Pero, naisip namin kasi pwede pa tayong mag-coffee dito, mag-chill, para hindi nagmamadali. And dito na rin kami magla-lunch, di ba? So, ayun. Ito muna yung una na yung papasukin, ang San Loran and Balenciaga. Sa samba nila, 84 euros. So ito for women to ng mga samba. So from 120 euros, may 30% off na outlet price. Ayan. So 84%. 84 euros pala. Fairness, marami silang mga color dito ng samba. Saka usually, mga orange tone. So ewan ko lang ba dahil nasa Spain tayo. Samba naman for men, XLG, 91 euro. Ayan, so mga 91 euro yan. Pero hindi ko alam actually yung price niya mismo sa Manila. So compare na lang ninyo. Di ba yung mga shoes meron markdown na siya. So if naka-reach pa kayo ng 100 euros plus 30% pa yun, then 150 euros, 40%, and then 50% naman pag lumakpas ng 200 euros. Kasi nga Black Friday ngayon. Yes, meron din ditong Marc Jacobs. Yan. So check nyo rin yan. Pero since American brand yan, hindi natin sure kung okay ba yung presyo. Lakad tayo konti. So mga luggages naman or travel bags. So maasahan mo na yung Tumi dyan. So yan, may mga outlet din sila na maganda rin yung mga luggages nila dito sa outlet. Check din natin. Yan, meron din sila nung parang Rimowa nila na luggage.
Meron din Burberry. Actually, ang laki ng store nila dito ng Burberry, oh. So, Burberry is actually a London brand. So, baka dito may mga makita tayong, good deals. Meron din ditong Boss dito sa may outlet. Oh, cute! May mga Christmas decoration na rin sila dito. And of course, Black Friday sale. Meron din dito guys na Longchamp na outlet store. So alam niyo naman, French brand yan. So silipin natin kung kamusta yung price. Ito guys, 660 euro na lang siya. Dating 990 euro. So baka may mga additional discounts pa yan tsaka tax free. Ito guys, sobrang sulit ito. 400 euro. So medyo pricey pa rin naman. Pero if you compare that sa Philippines, tsaka new collection pa to. So leather siya na tote bag for travel. So this is 400 euro. So not bad naman. Tapos may 48 daw na tax free. Diba? So yun, tingin ko mas mura talaga mga European brands dito. I think halfway na kami dito sa buong La Roca Village. So far, napansin namin, tingin ko mas competitive price yung mga European brands. So nung nag-check kami dun sa Longchamp, diba, na French brand, and also dun sa Burberry, parang mas mura siya dito sa La Roca Village compared dun sa other namin nakita. Kasi last year, nakapag-US trip din naman kami last year sa California. Tapos Black Friday din noon. Mga November time din. Pansin ko yung Burberry noon, malaki na discount silang Burberry dun sa US. Parang mga 40%. So parang meron kaming camera bag na bili ng sister ko doon. Parang mga nasa 30 plus thousand. Dito parang lumalabas na with all the discounts plus tax free, parang mga nasa 25,000 pesos na lang din. Yung mga American brands, sakto lang. Siguro pag may mga specific deal or discount, mga old design, pwede na rin dito. Pero syempre, yung mga yun, tingin ko, yun yung mga mas mura talaga sa US especially. So kung may mga pasabay kayong na-follow sa US, baka mas better doon bumili mga Michael Kors, Tory Burch, yun yung mga nakita namin so far. Guys, so far, ito yung mga nakita namin really good deals. Doc Martens na mga shoes. So ito, tingnan nyo, retail, 260, naging 182. Tapos meron pa additional 30 na. So 127 euro. Ito, cute to, tingnan nyo. 210, naging 126 plus net of 30 pa. So 88.20 pa. So check nyo rin yung tax free ha. Kasi baka pag umabot kayo ng certain amount, eligible for tax-free. Ay, ito, grabe oh. 210 to 60 euro, tapos magiging 42 euro na rin. Ito, last one. Oh. Diba? Ang ganda rin, oh. Oh. Ang dami nilang mga bagong design dito. So, ito, 210, naging 147, and then naging 102.9 na lang euro. So, pumuna tayo at break. Medyo malaki-laki to. So, quick story time lang. So, yun nga, di ba sabi ko sa inyo na yung Loewe is a Spanish brand. So, grabe dito if, yun nga, if you're someone na interested sa mga designer bags, sobrang good destination tong Spain, particularly itong outlet store na to for Loewe.
Kasi napansin ko, ang daming ang daming stocks ng mga design. Bukod dun sa outlet price na siya, siguro mga minus 1,000 dun sa retail price. Meron pa silang additional na 10% off. More than 1,000 euro yung bibilin mo. So, for today's video, hindi naman po tayo nabudol, pero meron po tayong nabudol na friend. So, kilala mo na kung sino ka. Ayan, so papakita lang natin. Quick lang din. Yung pinakita niya sa akin na presyo sa Philippines, I believe, aabot siya ng 270,000 pesos. Ang pangalan niya is yung flamenco bag nila na mukha siya yung parang leather na sack na may mga gold accessory. So, yung mismong bag na yun, ang outlet price dito is 1,950. Tapos, with the 10% discount, naging 1,755 na lang siya. Tapos, may tax-free pa dito na siguro mga around 10 to 12%. So, yung tax-free niya is parang 246 euro. So, net-net, siguro mga nasa 1.5 na lang siya. So, almost 500 euro yung na-discount niya. So, i-convert nyo na lang guys. So, sobrang laki ng difference if compared sa Philippines. And actually, wala akong nakita na other outlet sa Asia na may mga ganitong stock and siguro ganyan yung price. Pahinga muna tayo and magla-lunch muna tayo. And so quick note lang dito, kaya rin tayo nagpapasabay na mabudol kasi 'di ba, yun nga alam niyo na nakuha natin yung ticket natin sa business class through miles, 'di ba? So yun din ginamit kong credit card, yung East West KrisFlyer World Mastercard. So ito yung ginamit ko dito. In the end, meron tayong additional miles for our next Europe trip. Maybe. Anyway, chill muna tayo dito and pahinga. Ito naman guys, sa cosmetic company store. Pag may nakita kayo nito, check nyo yan. Kasi yung mga American cosmetics like MAC, Clinique, Estee Lauder, mura dito, napansin namin. Ayan guys, may mga Jo Malone din dito sa Meda Cosmetic Store. So ito, particular, 50 ml na Bluebell, 71.40 euro siya. Yan na yung discounted price niya. So may iba-iba rin sila dito na ito yung standard na Jo Malone. So may mga iba-ibang line din sila na available dito. Quick update lang, ginabi na tayo dito sa may La Roca Village. So ang ganda ng lights dito. In fairness, maganda naman sa outlet na to. Napansin ko is isang diretso lang siya. So hindi naman siya masyadong nakakapagod. Kasi yun nga, ang maganda dito, maraming mga ganitong parang upuan in between yung mga stores or in between mga areas. Napansin ko lang dito, konti lang yung mga kainan. So parang Starbucks lang, tapos ilang restaurants lang. Hindi siya katulad ng mga ibang outlet na like yung sa Japan, yung mga Gotemba, yung mga na-experience namin na may mga food court talaga, may full meal, maraming choices. So tingin ko pag pumunta kayo dito, make sure na bring your own snacks and siguro water kasi nga there's really not much an option. Nung dumiretso kami dun sa spot natin kanina after yung mga Loewe, marami pa rin naman. So merong Gucci dito at saka yung Prada pala. So medyo nandun pa siya sa mas dulo nung pinag-startan namin. Wala rin naman kaming nagustuhan, tsaka kasi in the end naman, hindi naman talaga siya ganun kamura. Kasi, luxury brand pa rin siya. So, depende na lang talaga kung, yun nga, pag napag-ipon na naman ninyo yung Spanish trip nyo or Europe trip nyo, there's really nothing bad na mag-uwi kayo kung may nagustuhan talaga kayo. Tapos, dito naman may mga magandang deals din naman dito. Ngayon, pauwi na rin kami and we'll probably, yun nga, magte-take ulit kami ng bus na pauwi, same bus, ng 8 p.m. Yeah, so I think kung katulad nyo kami na interested din naman sa shopping
And siguro honestly, ilang days na rin kami na, yun yan, di ba, pinakita natin puro historical sites, temples, cathedrals, castle. So, lahat napakita na natin, di ba, dun sa mga vlog natin. So, in a way, nandito na kami sa tail end ng trip namin na gusto naman namin na maiba. Ganda rin dito naman is parang 30 to 40 minutes lang siya from Barcelona City. So, hindi siya katulad ng mga ibang outlet sa ibang bansa na parang siguro train 1 hour, 2 hours pa siya. So ito very near the city. So ayun, gusto ko lang mag-thank you sa mga nanood ng ating vlog dito sa Europe. Hopefully na-enjoy nyo yun. Kaya if you like this video, please like, share, and subscribe to my channel. Also, if you want to get more updates kung nasa na tayo, I always update my other social media accounts. So follow me na lang sa Checho Santos din sa Facebook. And meron din akong Instagram na @ChechoSantos_. Again, this is Checho Santos and thank you for watching my vlog. See you on the next one. Bye!